ba ang pag-ibig ko, Tita Prima? Maging praktikal ka. Makatutulong ang salaping yun sa ikahahaba ng buhay mo. Handog ng DZRH ang tunay sa kanyang panahon. Kung minsan mapagbiro ang buhay, kung kailan abot kamay na ang kaligayahan, ay tsaka naman darating ang mabigat na suliranin. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Elsie sa ating dulang sa kanyang panahon. Oh, kumusta lakad niyong magkapatid? Jessie, Elsie? Tsaka na lang mo natin pag-usapan mo na yun, Tay. Papagod ho kami. Tama po si ate, Tay. Pagod po kami. Sakit nga yung ulo ko eh. Mamaya na kayo pumasok ng kwarto. Maupo lang kayo. Bakit ho? May nililihim kayo sa akin eh. Sabihin niyo, anong kinalabasan ng pagsusuri kay Elsie? Tay. Oh, umiiyak ka. Sabihin niyo kung ano ang problema. Ano ang sakit mo, Elsie? Elsie, nandyan si Rovic. Dala na yung wedding ring nyo. Ate Jessie. Oh, umiiyak ka na naman. Bakit pa ganun? Bakit ako pa? Bakit kung kailan ikakasal na ako? At saka pa ako nagkasakit ng ganito? Pagsubok lang yan sa'yo, kapatid ko. Kaya huwag kang mawala ng pag-asa. Maaari ka pa namang gumaling kung mauoperahan ka. Pero wala tayong pera para doon. Di ba sabi ni Itay, lalapit siya sa kanilang opisina? Tapos ako naman, hihingi ako ng tulong doon sa mga sangay ng pamahalaan na pwedeng makatulong sa iyo. Lahat gagawin namin. Gumaling ka lang. Natatakot ako, ate. Maraming namamatay sa sakit na ito. Basta, lakasan mo loob mo. Umasa ka at humingi ng awa sa Diyos. Malaki ang kanyang magagawa dahil walang imposible sa kanya. Si Rovic. Gusto ko nang makipag-break sa kanya. Ang ganda, hindi ba, Elsie? Maganda nga, Rovic. Maganda, pero ayaw mo namang isukat ang singsing. Bakit ba malungkot ka? Dapat nga magsaya tayo dahil 1 buwan na lang, kasal na natin. Rovic, huwag na lang nating ituloy ang kasal. Ano? Elsie, huwag ka namang magbiro ng ganyan. Matagal na nating hinintay ito. 3 taon. I'm sorry. Hindi ko naman gustong saktan ng damdamin mo. Kaya lang, siguro talagang dapat na mangyari ito. Ano bang problema? Bakit bigla kang nagkaganyan? May sakit ako. Huh? At maaaring hindi na rin magkaanak dahil dito. Yun pong sabi niya, Mami. Oh my God. Kawawa naman pala siya.
Pero maaari naman siyang gumaling kung maaoperahan. Stage 2 pa lang naman ang sakit niya eh. Pero maaari ding hindi. Dahil marami talaga namamatay sa sakit na yun. Mami, At tama siya. Baka hindi na rin siya magkaanak. Dahil sa mga matatapang na gamot na ilalagay sa kanya. Anak, mahirap yun. huwag niyong sabihin gusto niyong layuan ko si Elsie. Ikaw lang mag-isa ang naging anak namin ng daddy mo. Kaya pangarap ko sana magkaroon ng mga apo sa'yo. Pero sa kalagayan ngayon ni Elsie, maaaring hindi na matupad yun. Mas importante sa akin na makasama siya dahil mahal ko siya. So please, Mami, huwag niyong tutulan ng kaligayahan ko. Napasyal po kayo, Tita Prima. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, Iya. Sinabi sa akin ni Robic ang tungkol sa iyong sakit. Totoo po yun. May stage 2 breast cancer po ako. Naaawa ako sa iyo at nanghihinayang. Gusto pa naman sana kita para sa aking anak. Kaya lang, alam mo naman ang pangarap ko, di ba? Ang magkaroon ng mga apo dahil nag-iisang anak ko lang si Robic. Alam ko po. Kaya nga po masakit sa akin. Nakipag-break po ako sa kanya. Para malaya siya makahanap ng babaeng makapagbibigay sa kanya ng mga anak. Pero hindi siya pumayag. Sinabi niya yun sa akin. Kaya ang pakiusap ko, ikaw na sana ang kusang lumayo. Ano pong ibig niyong sabihin? Umalis ka rito. Lumipat kayo sa ibang lugar. Yung hindi alam ng anak ko. Bibigyan kita ng malaking halaga na magagamit mo sa iyong operasyon. Binibili niyo ba ang pag-ibig ko, Tita Prima? Maging praktikal ka sana, Elsie. Makatutulong ang salaping yun sa ikahahaba ng buhay mo. Hindi niyo na ako kailangan bayaran. Huwag kayong mag-alala. Kusa akong aalis. Robic? Bakit ka naglalasing, anak? Hindi ka naman sanay uminom ng alak. Bakit niyo ginawa sa akin ito, Mami? Bakit? Akala ko pa naman mahal niyo ko. Hindi pala. Sarili niyo lang ang mahal niyo. Ano ba sinasabi mo? Hindi kita maunawaan. Umalis na si Elsie. Kasama ng kanyang pamilya. Ha? At hindi ko alam kung saan nagpunta. Pero nag-iwan ng sulat sa akin ng ate niya, si Jessie. Siya ang nagsabi sa akin ang ginawa ninyo. Anak. Ginawa ko yon para sa ikabubuti mo. Para magkaroon ka pa ng chance na magkaanak. At may mag-alaga sa'yo pagtanda mo. Ginawa niyo yun para sa sarili niyong kasiyahan. Selfish kayo, Mami. Robic! Si Elsie lang ang kaligayahan ko, kaya napakasakit ang ginawa niyo. Kaya kong mabuhay kahit wala kaming anak. Pero hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Kaya hanapin ko siya. At kahit alisan niyo pa ako ng mana, hindi ko siya iiwan. Pinsan, huwag kang magalit kay Tita Prima. Hindi lang naman sarili niya ang iniisip niya. Kaya pinalayo sa iyo si Elsie. Kundi ang kabutihan mo rin. Hindi ako liligaya sa sinasabi niyong kabutihan ko.
Kaya please, tulungan mo na lang akong hanapin sina Elsie. Pero, Rovic... Pwede bali na. Kung hindi mo ako kayang tulungan, ako na lang mag-isang kikilos. Huwag kang pagalit, pinsan. Hindi naman kita maaaring pabayaan. Nalulungkot ka na naman, anak. Naaalala mo na naman si Robic. Lilipas din po ito, Itay. Malilimot ka rin siya. Ipapanalangin ko na lang na sana malimot din niya ako. At makahanap siya ng babaeng mas karapat-dapat sa kanya. Elsie, huwag ka nang umiyak. May good news pa naman kami sa'yo ni Itay. Anong good news? Sa 1 linggo, maaari ka ng operahan, anak. Totoo po? Oo. Naipon na namin ng ate mo ang mga tulong para sa'yo. Kaya huwag ka nang umiyak. Gagaling ka na. Ipapanalangin natin sa Diyos ang tagumpay na gagawin sa iyo. Bakit maraming pagkain sa mesa, Itay? Ate Jessie? Celebration natin yan, anak, dahil tagumpay ang ginawang operasyon sa'yo. At saka pupunta ngayon yung tumulong ng malaki sa iyo. Mabuti naman. Makikilala ko na pala siya. At mapasasalamatan. Oo. Hindi ang pasasalamat mong kailangan ko, Elsie. Kundi ang pag-ibig mo. Rovic? Hinanap niya tayo, Elsie. At natagpuan niya. Anak, siya ang talagang tumulong sa'yo. Dakila ang pagmamahal sa'yo ng iyong nobyo. Rovic? Ngayon naman siguro, maaari na nating ituloy ang naudlot nating kasal. Pero, ang mami mo... Naunawaan na niya tayo. Kaya please, huwag ka nang tumanggi. Rovic. Elsie. Maraming salamat sa pagmamahal mo. Elsie. Oo. Pumapahig na akong ituloy natin ang ating kasal. Hindi ka pa ba tapos dyan? Abay, baka naiinip na si Mami Prima sa kotse. Mahuhuli na rin tayo sa graduation ni Junior. Narito na ako, mahal. Inuha ko pang regalo natin sa ating panganay. Ang bilis ng panahon, ano? Parang kailan lang. Bagong kasal tayo. Ngayon, 2 na ang ating anak. At ang isa, magtatapos na ngayon ng high school. Napakabuti talaga ng Diyos sa akin, Rovic. Pinagaling niya ako sa sakit ko. Niloob pa niyang ikaw ang maging kabiyak ko. At hindi natupad ang kinatatakutan mo. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng 2 mapapait na mga anak. Kaya marapat lamang na lagi natin siyang purihin at pasalamatan. Walang imposible sa kanyang magagawa, sabagat siya ay makapangyarihan at totoong dakila. Pinagpapala ng Diyos ang mga nagtitiwala sa kanyang
Panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Susan Robles, Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz, sa kanyang panahon.